Hello, good morning once again mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, good morning. So yung pag-uusapan natin ngayon itong salpukan ni dating ni Attorney Salvador Panilo at ni Executive Secretary Lucas Bersamin, no, patungkol dito sa pagtanggal ni Bongbong Marcos kay VP Sara bilang miyembro ng National Security Council, damay si dating Pangulong Duterte at si Irap Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Nalaman natin na after tinanggal si VP Sara bilang isang miyembro ng National Security Council, minadali-dali dahil paparating na pala ang mga Afghan nationals na kung saan ay may 300 katao na ang dumating ng isang araw. At pasiuna lang yan mga lalabs, mga vayots, dahil 50,000 or 50,000 katao na mga Afghan nationals ang papasok sa Pilipinas ayon sa balita noon na agreement ng Amerika at ng Pilipinas para doon kono ayusin ang kanilang mga visa papasok sa US. Nakakatawa, di ba? Dahil ayaw ni VP Sara, tinutulan na niya yan noon na nung siya pa ay DepEd Secretary, ayaw niya na pumasok ang mga Afghan national na yan na nagtatrabaho sa US Army or military doon sa Afghanistan ng around 20 years. No? So sila ay mga well-trained na gumagawa ng bomba, gumagawa ng kung ano-ano pang klaseng mga kaikikan pang gera. Mga well-trained sila na mga snipers, mga tawag dito, combat warriors, at kung ano-ano pa. So, doon sila dalhin sa Pilipinas. So, banta yun sa seguridad mga lalabs ng Pilipinas. Kaya ayaw ni VP Sara napapasok ang mga Afghan national. Kaya ngayon, dahil paparating na ang 300, so binilis-bilisan ni Bongbong Marcos or ni Gonggong Marcos, si Bobong Marcos, tanggalin si VP Sara para wala na siyang kakayanan pang umalma. Yun eh. So ngayon, inalmahan din ito ni Attorney Salvador Panilo ang pag-reorganisa ni Presidente Bongbong Marcos kay VP Sara na sinasabi lang, ang dahilan lang ay may banta sa seguridad ni Bongbong Marcos dahil doon sa sinabi ni VP Sara, dahil sa nagtanong sa kanya na magdadahan siya dahil baka may panganib sa buhay ni VP Sara dahil sa kanyang mga inilalabas na mga kagaguhan, kababoyan ng administrasyon ni BBM na ginawa sa kanya. Ang sabi ni VP Sara, huwag kang mag-alala ma'am, kapag mamatay ako, mayroon na akong sinabihan. Napatayin din si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez. So ito banta na daw yun sa seguridad ng presidente kaya tinanggal si VP Sara sa National Security Council. Pero hindi yun yung rason. O isa pa yan, mayroon talagang banta sa buhay ni VP Sara. Hindi pa natin yun na na vlog o sunod na yun. Pero dito tayo sa tanong. Sa sagot ni Lucas Bersamin na isa din palang marites ang putya. No? Ito. Rodrigo Duterte are criticizing the reorganization of the National Security Council. Attorney Panelo claims it smacks of bad politics and it's meant to target the Vice President, while Attorney Roque is questioning whether it is a prelude to martial law. Kasi tinanggal daw yung mga Vice President noong time ng unang Marcos admin. What do you say to those criticisms? Wrong bagay, meron ako nabasa na hindi po yon criticism. Sino man ang gonggong na reporter na to nagtanong, hoy, animal din ikaw, bubo ka. Hindi yan criticism dahil factual po yan. Dahil ginawa yan ng Marcos Sr. noon na tinanggal na yung kanyang Vice Presidente na Lopez ang apelyido. O after niya tinanggal ang Vice Presidente niya noon at tinanggal ang OVP, anong sunod noon? Martial law. O ginawa din ito ngayon ni Bongbong Marcos, masisisi mo ba si Harry Roque kung magtanong na ito ba ay daan din papuntang martial law dahil
may pattern. Di po ba? Anong kagaguhan din ito, kabubuhan din ang tanong ng media na to eh. So dito din tayo ngayon sa sagot ng isang aso na kabubuhan din. O ito. Something that reminded me that Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the president. But the second thing that I would like to emphasize here is this. Excuse me, Lucas Bersamin. Huwag mong sabihin na si Atty. Panelo walang moral authority. Lahat kami, mga Pilipino as a taxpayers, putragis kang kupal kang matanda kang hayop ka. Lahat ng tao, lahat ng mga Pilipino may moral authority na magtanong sa mga ginagawa ngayong hindi maganda ni Gonggong Marcos Jr. sa Pilipinas. Lalo na sa putang inang bilihin na yan ngayon ng sibuyas, ang kamatis. 30 pesos na yung isa. Yung sili, 100, yung 1,000 ang kilo, yung bell pepper, 900 ang kilo. Putang ina ninyo. Hindi kami pwede magtanong. Lalo na sa pagtanggal ni Bongbong Marcos kay VP Sara na wala kayong binigay na dahilan at sinasabi niyo lang irrelevant si VP Sara. Hello? Walang Bongbong Marcos ngayon na nakaupo dyan sa putang inang palakanyang na yan kung walang VP Sara. Dahil bakit? 2016 pa lang, Lucas Bersamin. Talo! Ulitin ko ha, talo! Si Marcos Jr., ni Leni Robredo at aminado. Si Amy Marcos na kailangan nila ng isang Duterte para manalo. Si Bongbong Marcos pagka-presidente. At wala ka sana dyan ngayon sa Palakanyang Palas na yan, Bersamin, kung walang tinatawag mong irrelevant na Vice Presidente Sara Duterte. Lagyan mo din ng konting hiya yung pagmumukha mong matandang hinayupak ka. No? Buisit na animal na to. Put it this way. The National Security Council is an advisory body. And this is an advisory body in relation to the President as the Commander-in-Chief. So the President has the right as well as the responsibility of seeing to it that whoever advises him is within his fullest trust and confidence. Now, I'm not saying that the Vice President has already does not anymore deserve to be trusted. Wow! But I'm just saying that with the recent developments, it is not going to be good advice or good action on the part of the President to still have her on board. Now, anyway, the President has the absolute the power of absolute reorganization, meaning he can choose the people he listens to or he would listen to. So if o kaya yung pinili ni Bongbong Marcos, yung isang galvanized, kasali dyan sa National Security Council, si Franz Castro, na may kasong convicted felon, child abuser. Si Dan Fernandez, isang dating bold star. Yun yung mga pinili ni Bongbong Marcos. Putang inang yan. National Security Council is supposed to be including members who are trusted by the President, then let it be understood in that light. Wala kaming personalan, but my lukuhin mo ang lulo mong panot. The Vice President has ceased to be relevant as far as the responsibilities of that membership in the National Security Council is concerned. Ayaw niyo lang kasi sabihin na dahil paparating na yung mga Afghan national at kung ano-ano pang mga kababuyang gustong isipin o gustong gawin ni Bongbong Marcos na ayaw ni VP Sara, lalo na dyan sa mga makakaliwang grupo. Akalain mo, Franz Castro, Diyos ko po, patawarin nawa, membro. Kaya sinagot dito ni Atty. Panelo si Lucas Bersamin dahil nga
Nagmamaritis din pala itong putang ina na to, na matandang hayop hukluban na to na Bersamin. Mayroon akong nabasa, something that reminded me that Panilo during yung kaninang sinasabi niya, na si Leni Robredo nga daw, tinanggal dati. Dahil yan sa, hindi yun yan nabasa mga lalabs, mga bayots, kundi doon yun kay Irin Tanyada, yung sinasabi ko sa inyo na sabi ni Tatay Digong noon na may sakit na diabetes at hindi na daw tumatayo yung putotoy niya. O yun yung nagsabi na dati din daw si Duterte ay tinanggal din daw si Leni Robredo sa ito si Irin Tanyada. O ito yun Ito ha. Why it is dirty politics? Sagot niya ito kay Panilo din. During PRRD term, he prevented VP Leni from National Security Council. So, inayawan daw iyon na pinagbawalan ni Duterte na dumalo si Leni Robredo ng mga National Security tawag dito, meeting. Tapos bakit daw sabihin dirty politics? So ngayon, mga lalabs, mga bayots, hindi po totoo yun. Na si Leni ay pinagbawalan ni Pangulong Duterte dahil noong July 28, 2016, ito yun post ni Leni Robredo sa kanyang Facebook account, Attorney Leni Robredo. Ayan Ayan, ang face lock ni Leni Robredo. Ayan si Duterte. Andito si, sino ba yung andito? Andito si Pinoy. Si Pinoy. Si Gloria Arroyo. Kasi buhay si Irap. Andito sila. Kasama sila dito sa meeting at itong mga senador pa. Andito sila Coco Pimentel. So paano? Pinagbawalan ni Duterte noon si Leni Robredo. Mga fake news ang mga putang ina. Lalo na ito si Irin Tanyada. Patayuin mo na lang yung pututoy mong hindi na daw tumatayo, sabi ni Duterte. Yun yung pag-abalahan mo. Hindi yung fake news ka. Ito, mismong sa Facebook ni Leni Robredo to noong 2016, July 28, post niya to. Mga animal talaga, mga putang inang mga fake news na to. Kung walang social media, mga lalabs, mga bayot, malamang maraming nalinlang na naman na taong bayan. At noong 2018 din, mayroon din post si Leni Robredo na nag-meeting din siya. At si Duterte kasama siya sa National Security Council. So, si Bersamin ay isang dakilang putang inang marites. Sinungaling ang piste. Hoy, matanda ka na, Bersamin. Malapit ka ng lamunin ng lupa. Dapat nga, gumawa ka na ng kabutihan, magpakabait ka na at nang hindi ka sunugon sa impyernong animal ka. Diyos ko po. Hanggang mula sa ikaw ay, mula nung ikaw ay Chief Justice, ilan kaya yung binaboy mo na mga tao dyan na pinarusahan mo na mga inosente? Tanong lang yon. Hanggang kasing makikita mo hanggang ngayon kung gaano kasama ang ugali ng animal na to. Mamamatay ka na nga lang, malapit ka na lamunin ng lupa, demonyo pa rin ng pag-uugali nitong Bersamin na to at napakasinungaling.